Mag-ingat sa budol dahil sa lumalaganap na cyber fraud threats. Kabilang dito ang tinatawag na social engineering schemes at identity theft kung saan marami na raw ang nabiktima ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tila nagulat ang theater actress at host na si Rachel Pulyon nang makita ang kanyang muka na ginagamit sa isang Telegram group chat ng isang lending app. Kwento ni Rachel, 2 beses na siyang naka-encounter nang sumubok na manghuthot gamit ang kanyang mukha. Yung nag-PM po sa akin, muntik na siya ma-scam kasi po, nangihiram siya dun sa lending app nila ng pera pero ang sabi, kailangan daw po muna mag-deposit ng money. Para ang sabi po kasi niya sa akin, it's a big amount. Para kung manghihiram ka daw ng 80,000, parang 4% or 10% of the 80,000. Kwento pa ni Rachel, klaro ang kanyang balanse sa online loans at hindi raw siya gumagamit ng kahit anumang online loan app. Ang loan ko po ay sa isang kooperatiba, which is binabayaran ko siya every week. And then if ever naman po na meron akong binabayaran through Paymaya and also GCash. Yun lang po. Ang kaso ni Rachel ay isa sa mga halimbawa ng identity theft at social engineering. Bagay na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay siyang pinakamataas na sanhin ng financial losses dahil sa cyber fraud. 78% ng mga nawawalang pera ng mga Pilipino dahil sa cyber fraud ay dahil sa mga pambubudol, account takeovers at pagnanakaw ng identity. In fact, in the region, the top risk is the authorized push payment. Also, social engineering, wherein yung depositor would be convinced to make the payment or investment. So dito papasok yung love scams. So ganun yung nagiging trend at nakikita din on cyber scams. Kaya dahil sa tumataas na insidente ng cyber fraud, balak ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na maglatag ng bagong security guidelines katuwang ang BSP. Ang mahirap para sa mga biktima, and hindi ko naman tinatawag sa mga bangko to eh. Ngayon, isang participation mo lang, sabi ng mga bangko, wala na kaming kasalanan dyan. Pag-clinic mo lang yung link, kahit wala ka pang binigay na details, na-absuelto si bangko dyan. So, we're trying to come up with stifter rules. Dapat ang shift, consumer protection. Kasi para sa bangko rin eh, pag yung mga tao yan, nawalan na ng tiwala sa mga banking institution, financial institutions natin, kawawa tayo lahat, kawawa lalo sila. Makikipagtulungan din daw ang CICC sa malalaking asosasyon gaya ng Bankers Association of the Philippines para masigurong hindi maibabalik sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas. May payo naman ang PNP Anti-Cybercrime Group para makaiwas sa mga financial fraud online. Kailangan natin i-maintain yung proper hygiene natin, cyber hygiene natin, yung pag-use natin ng mga multi-factor authenticator, hindi lang po yung, wag natin pabayaan na gumamit tayo ng mga madaling maisip na password. Kumbaga, we will use strong passwords. Ayon pa sa PNP-ACG, dapat mas lalong seryosohin ng online businesses ang Know Your Customer o KYC protocols para maiwasang mabudol ng mga scammer. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.